Isang mapagpalang araw sa atin mga kabutil. God bless all. Muli, ipiplexo po sa inyo ang aking taniman mga kabutil. Ito po ay sari-sari ang aking tanim. Medyo nakakagalak po na ipakita sa inyo na magaganda na po ang aking mga tanim. May mga bulaklak po sa tabi. Ang buhay magsasaka mga kabutil ay masarap, mahirap. Ngunit isang kagalakan sa atin bilang isang magtatanim na ipakita at ipamulat sa lahat na tayo isang mahirap na kailangan magsikap magtanim upang yung mga pangunahing bilihin na ating kinakain araw-araw sa pamagitan ng ating pagtatanim ay hindi na po natin ito bibilhin. Kaya makakaminos tayo ng gastusin at ang isa pa, mga sariwang gulay ang ating makakain. Isa lang ang aking may papayo sa inyo mga kabutil. Kapag lalo tayo nasa probinsya, kailangan tayo ay magsipag, magtanim upang sa ganon ay hindi tayo umasa sa gobyerno sa mga bigay nila. Kung magbibigay man sila ay okay lang. Pero ang pinakamaganda, huwag natin sayangin ang lupa na nakatiwangwang bago sa ating taniman ito. Kahit sa maliit na espasyo, tayo po ay magtanim. Kaya isa pang hamon ko sa mga kabataan na siyang papalit sa aming, kayo ay mag-aral at matutong magtanim. Kasi hindi tuklasin nyo, dapat lahat ng bagay kayo ay marunong. Kahit na kayo ay nag-aaral o tapos na mag-aaral, kailangan marunong kayo magtanim. Isipin nyo na lamang na ang inyong kinakain yan ay galing sa pagod ng mga magsasaka. Yan ay galing sa dugot pawis ng magsasaka. Na yung ating kinakain na yan, pag pumunta ka ng palengke, sari-saring gulay ang mabibili mo, isipin mo na lamang na yan ay isa sa mga dakilang papel sa mundo ay magsasaka. Kulang magsasaka, wala tayong makakain ng mga gulay at sari-saring gulay na mabibili sa palengke. Kaya habang tayo mga kabutil ay nabubuhay, pag-aralan natin lahat yan. Kahit na ngayong profesyon ay isang doktor, abogado, sikapin natin tayo magtanim dahil pagdating ng araw hindi kapag ang mga farmers na marunong ay nawala, sino na ang magtatanim? Kaya kailangan tayo lahat ay matuto magtanim dahil ang lupa ay nag-aantay lang yan na para sila itaniman. Kahit na anong itanim mo dyan, mabubuhay yan basta't yung alagaan ng mabuti. Kaya mga kabataan, ang hamon ko sa inyo, sa simula pa lang naturo ng magulang ay inyong pakaisipin hanggang pagpasok sa school, anuman at naturong mabuti, yun ang inyong pupulutin. Dahil sabi nga ni si Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Dahil kami, lahat ng matatanda na nagtatanim sa ngayon ay umaasa na pagdating ng araw ay may papalit sa aming mundong ginagalawan o aming papel na ginagawa. Dahil kayo ang magmamana ng aming ginagawa na yan para sa susunod na mga sayang lahi, kayo ay matutong magtanim. Dahil kapag tayo ay naging tamad at hindi tayo magtatanim, ano ang ating kakainin? Lalo na ang bigas. Kapag walang nagtatanim ng bigas, hindi wala tayong kakainin, wala tayong mabibili. Yun ang first priority, bigas. Kaya hindi sa lahat ng bagay ay tayo ay maging tamad. Kailangan tayo maging masipag. Kaya mga kabutil, lalo na ang mga magsasaka, ating suportahan. Huwag natin silang tawanan kung ang kanilang mga kamay man ay may putik o kaya naman sila ay masakit ang mga baywang dahil sila ay pagod sa pagtatanim. Lahat naman po dito sa mundo na ating nagalawan ay tayo ay may papel. Kanya-kanya nga lang po ang uri ng trabaho.
Kaya lang po isa sa pagmamalaki ko sa aking sarili. Bagamat ako po ay may mga profesyon din na aking natapos. Ako'y nakapagtrabaho din na maayos sa Manila. Pero nung ako'y nagkaedad na, umuwi ng probinsya, ito po ay akin din po pinag-aralan ng pagtatanim. Dahil ito po ang makapagbigay sa atin ng kasiyahan. Maiibsan natin yung ating problema kasi marirelax tayo sa pagtatanim. Napakalaking bagay na yung ating mga tanim ay maganda. Nalilis na yung ating mga problema. Natatanggal ang stress kung ano man ang meron tayong dinadala. Yung kabigatan ng ating dinadala nababawasan dahil pag nakikita natin ang ating mga halaman ay magaganda, para baga nakangiti sila, hinihitian tayo. Kaya mga kabutil, kapag tayo may problema, bangon lamang. Ayan, parang gaya ng ginagawa ko, binabangon ko yung mga mais na tumba dahil malakas ang saging, para sila ay makarecover uli. Dahil pang mananatilan silang nakahiga, pangit na sila, hindi sila gaganda. Kaya binabangon ko sila, parang gaya din tayo, para kagaya rin ng ating buhay. Kapag tayo may problema, laban lang, sige lang. Isipin natin na ang problema ay lupa, ang solusyon ay dagat. Kapit lang sa Panginoon, magdasal lagi. Hawak lang tayo sa ating sarili, sa ating kakayahan. At huwag pa, habang alam natin na tayo wala naagarbyatong tao, tuloy lamang. Basta tayo ay maayos. Para pagdating na araw, tayo kapakapakinabang sa ating mundong ginagawa. Kaya mga kabutil, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo ay mabuhay ng maayos at mapayapa. I-enjoy natin ang buhay kung ano meron tayo, upang sa ganon may pakita natin sa ating sarili, sa ating pamilya at sa Panginoon ng ating buhay ay may kabuluhan dito sa ating mundong ginagalawan. Kung gusto niyo po ang aking video, please follow, like, and share. Salamat po mga kabutil. God bless all.